Hello everyone, and I'm Pastor Osmar of Life Giver Church, and I just want to encourage you right now. Dahil kung nakikita niyo po itong mga nandito sa harapan ko, ay mga vapes po yan. At itong mga vapes na ito, karamihan dito ay surrender. And some of it ay kinolect ko talaga. And marami pa po dito sa baba. Ayan, meron pa po nakalagay dito sa mga karto. Marami pa po dito. So, I just want to encourage you right now with these things. Kasi ang mga pastors ngayon po, ang tingin ng iba sa kanila ay mga kontrabida, paepal, kasi nga pinipigilan namin kayo na mag-vape, na mag-drugs, uminom ng alak, dahil nga yun ang pagkautos sa amin ng Panginoon, yun ang tinuro sa amin ng Panginoon, na kailangan natin alagaan ang ating sarili, na gaya ng sinabi ng Bible that your body is a temple of God. Kung ang katawan mo ay templo ng Diyos, bakit mo sisirain sa mga bagay na mga ganito? Hindi lang po patungkol sa mga bisyo ang naituturo po namin, pati rin po sa mga pag-aalaga sa ating katawan na kailangan po nating alagaan. Huwag mong puyatin sa maling tao, mga ganun. Kasi kapag napupuyat ka sa maling tao, nagkakaroon ka rin ng sakit. Kaya isa sa mga bagay na encouragement ko sa inyo, ang mga pastors, intentionally talaga na ginagawa po namin ito, na kinokorek namin kayo dahil mahal namin kayo, because the one who loves you will bring out the best in you. Kaya ko po din kinokorek yung mga bagay na ito dahil love ko kayo. Kung hindi ko kayo love, kung hindi namin kayo love, di hayaan namin kayo. Hayaan namin kayo na uminom, hayaan namin kayo na mag-drugs, hayaan namin kayo na mag-vape, and syempre magkakasakit kayo at mamamatay kayo. Meron nga na ibalita na 24 years old na matay because of vape. Kaya ako, intentionally na ginagawa ko ito. Kasi gusto ko na mabuhay pa tayo na mas matagal at magamit natin ang buhay natin na maglingkod pa sa ating Panginoon. Kaya, itong mga vape na ito, sabi ko nga, ang ginawa ko sa kanila, intentional. Kapag meron po ako nakikita na nag-vape sa aking harapan na mga kasamahan ko sa church, talagang kinukuha ko yan. At some of them, pinibigay. Yung iba naman, hindi po nila na ibibigay. Pero, talagang ang ginagawa ko talaga intentionally na pinipilit ko, kasi nga gusto ko na maranasan nila ang love ng Lord, at sa pamamagitan nito gusto ko na maranasan nila na sila mismo ay merong nagmamahal sa kanila, merong nag-care sa kanila. Kung siguro mga tao, it's okay for them na mag-vape kayo, gawin niyo yung gusto nyo, pero sa akin ay hindi ko gusto. Kaya nga nagiging kontrabida ako sa inyo, nagiging kaaway ako sa inyo, kasi kinokorek ko kayo. Mas maganda na i-correct ko kayo kaysa si Lord pa ang mag-correct sa inyo. Siyempre sinasabihan kami ng Lord na pagsabihan ng kanyang mga anak. Ngayon po, sa mga bagay, maraming nagagalit sa akin, maraming nagagalit sa amin, pero it's okay. Mas okay na kayo ang magalit sa akin kaysa si Lord ang magalit sa akin, kasi pinag-utos sa amin ng Lord, ito ang trabaho namin. Kaya itong trabaho na ito mahirap sa amin, pero kailangan namin gawin kasi yun ang utos ng Lord sa amin. Mas gusto naming sundin ang utos ng Lord kaysa utos ng tao. Kaya kapag nakita nyo po ako, huwag kayong magtago. Mas maganda po na matanggal nyo na ito para mas tayo pong lahat ay mas mapalapit pa sa ating Panginoon. So, these things, itong mga vapes na ito, even yung mga nandito, ay hindi po siya for sale. Marami po siya nakalagay dito. Ayan. Tingnan nyo, ayan. Marami po siya. So, hindi po siya for sale. Hindi ko alam kung saan ko nailagay yung iba. Pero, gusto ko po kayo i-encourage na kung yung ibang tao nag-surrender sila, yung ibang tao binigay nila ng lubusan, pati rin ikaw kaya mong ibigay. Kaya na-encourage kita, dahil nasa huling mga araw na tayo, ituon mo na lang yung buhay mo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ibigay mo na lang yung buhay mo sa ating Panginoon. At sinasabi pa ng iba, boring kasi ang pagiging Christian. I don't think so. Kapag talaga na in love ka kay Lord, hindi po boring ang maging Christian. Ang saya. Isa ito sa pinakamasaya na mangyayari sa buhay mo when you accept Jesus Christ as your personal Lord and Savior. When you surrender everything sa ating Panginoon, ay ito yung pinakamasaya at pinakamagandang mangyayari sa'yo. Si Satanas kasi ang ginagawa niya ay ini-snatch na tayo. So halimbawa ganito, kukunin ka ni Satanas out of God's dominion at ilalagay ka niya sa kanyang dominion. So 24/7 niyang ginagawa yon para tayo na mga Kristiyano ay mapasama sa kanyang kaharian sa impyerno in the future. So ginagawa naman ng Lord, intentional niya tayong kinukuha, intentional niya tayong ine-encourage, intentional din na ginagamit yung mga pastors para pagsabihan tayo, para paalalahanan tayo, para tayo pong lahat ay makasama sa kanyang presence. Kaya nga,
Kapag wala ang Panginoon sa iyo, napakahirap. Kung hindi mo kilala ang Panginoon sa buhay mo, napakahirap. Pero kapag ikaw po mismo nagkaroon ka ng encounter sa ating Panginoon, napakadali mo na lang pong ibibigay ang mga bagay na alam mong magpapalayo sa iyo sa Panginoon. So I just want to encourage you right now, i-surrender mo lahat yung mga bagay na alam mong nagpapalayo sa iyo sa ating Panginoon. Itong mga ito, hindi ito sayang. Susunugin ko ito, dudurugin ko ito, at hanggang sa mawala. Kasi alam ko, makaka-encourage ito sa atin. Kaya nandito pa lang po sa akin. Hindi ko po yun ginagamit kasi hindi po ako nag-vape. Hindi rin po ako umiinom ng alak at hindi rin po ako nag-drugs. So, I just want to encourage you right now, kapag meron ka pa pong mga bagay na tinatago dyan, come on, give it to your pastor and allow God to move in your life. God bless you and stay safe.